Yan, okay, halika. Ayan. Praise the Lord. At ang nangunguna ay ang mga bata, no? Praise God. O sige, doon kayo sa makikita nila. Ayan. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the Rock. Armor of God. Oh, kayo na rin. Kasi kung hindi, tatawagin ko si Put on the full armor of God, helmet of Salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, the sandal of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit. You are Covered by the full armor of God. Praise the Lord. At tayo po naman ngayon ay magtungo sa ating declaration. Hallelujah. Ito po ay application ng ating pananampalataya. Okay, ready? I declare that I am super blessed and highly favored. The Prince of Shalom is upon me. There is an anointing of ease on my life. His yoke is easy and His burden is light. God is going before me, making crooked places straight. I will be in the right place at the right time with the right people. Everything is under the authority of my Almighty God. I declare that I am a child of the Most High God. I deserve the very best because of my Lord Jesus Christ. That's why I will ask God for great things in my life. I will pray bold prayers and expect big and believe big. This is my year of full blast. These are all my declarations. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, payaman ka ng payaman, pabanal ka ng pabanal, pahusay ka ng pahusay. Praise God. Makakaupo na po kayo. At sa pagsisimula pa lamang ng ating gawain, sa umagang ito, I want to declare na kayo pong lahat ay payaman ng payaman, pabanal ng pabanal, pahusay ng pahusay because of the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. His grace is more than enough. His grace is more than sufficient to all of us. Can I have your amen? Ang month of September po ay natapos na. Ang pinag-uusapan natin ng month of September ay full blast freedom. Sino dito unti-unting nararanasan niya sa napakaraming bagay ay pinalaya siya ng Panginoon. Amen? Sa sumpa ng kahirapan, sa mga sakit at karamdaman, sa kapangyarihan ng kasalanan, pinapalaya tayo ng Panginoon because our God, our Lord Jesus Christ, is our Redeemer, our Savior, our great Deliverer. He is the bondage breaker. Amen? At itong month of October ay nagsimula na po tayo. May ilang mga pag-aaral na. Kung kayo po ay nakakadalo ng ating Power Wednesday, ito po ay nagaganap sa Christ the Rock, Ortigas, sa BSA Twin Towers, Unit 605. Kung kayo po ay magiging available, actually make yourself available. Ito po ay every Wednesday ng 6 p.m. Ginaganap po ito sa Ortigas Center. So you can join us. Pasyalan niyo po yung atin pong napakagandang facilities sa Ortigas Center. At nasimulan na din po ang topic na ito, full blast obedience.
last night sa atin pong Miracle Night. Ito naman po yung pagsasama-sama natin na tayo po ay nananalangin. And this is also an opportunity to testify the goodness of God. Alam nyo, ang Christ the Rock upang maranasan natin natural. Kinakailangan back-upan talaga natin ang panalangin. Not just a private time with God, your time alone with the Lord, pero kinakailangan din po tayo as a church ay sama-samang nananalangin. Ang Testament Church, ito po ay ipinanganak sa upper room nang ang mga disciples ay sama-samang nananalangin. Ay bumaba ang presensya ng Holy Spirit, pinuspos ang mga disciples. Every time the people of God, tayo ay nagsasama-sama, nandun ang pagdaloy ng presensya ng Panginoon upang tayo ay puspusin. Praise God. Pwede bang bigyan natin ng palakpak ang ating Diyos? Napakabuti ng ating Panginoon. So, ang topic po natin ay full blast obedience. At binigyan ko po ng title, magpo-focus ako dito sa topic na ito, binigyan ko siya ng title, Disobedience Displeases God. Big deal kay God ang obedience sa mga ilang pinag-usapan na natin, kaya nga maging ang kanyang tagubilin sa kanyang mga disciples sa Matthew chapter 28, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey. Alam nyo, ang Matthew 28, yan ang huling kabanata ng Book of Matthew. At ang inutos ng Diyos sa kanyang mga disciples, go, make disciples, baptize them, and teach them to obey. Everything. Because we believe that partial obedience is disobedience. Kung susunod ka na lang naman sa Diyos, itodo mo na. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, itodo na natin ang pagsunod. Kasi sayang ang pagsunod, kung susunod ka, partial lang naman. Hindi yan acceptable kay God. Kaya kapag tinignan natin ang Panginoon, ang palagi niyang pag-uutos, ang palagi niyang pagpapaalala sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga anak, ay dapat wholehearted, dapat fully ang ating pagsunod, ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba sa Diyos. Hindi po pwedeng basta-basta lang. Because we are worshiping and serving the Creator of the universe, the one and only true God, the Lord of Lords, the King of Kings. Hindi ordinaryong nilalang, hindi ordinaryong tao ang ating pinaglilingkuran at sinasamba. Kaya nga, full blast obedience. At dahil big deal kay God ang obedience, big deal din kay God ang disobedience. Kung ang obedience ay nagmimistulang susi upang magbukas ng mga pintuan ng mga pagpapala sa buhay natin, sino dito ang nais niya, siya ay mapagpala? Can I hear your loud amen? Kasi po, every time we say amen, we are in agreement. We believe, and we are in agreement, and we are receiving the truths from God's Word. Sino po dito, ang nais niya, ang buhay niya, ay mapagpala at dadaloy pa ito sa mga susunod na henerasyon? Can I hear your loud amen? Because obedience pleases God. Pag-uusapan pa po natin yan. Disobedience displeases God. But obedience pleases God. That is why, ang pagsunod sa Diyos, fully obedience, full blast obedience, ay nagbubukas ng mga pintuan upang tayo ay mapagpala. Nagiging attractive tayo. Nagiging magnet tayo sa mga favor at sa blessings ng Panginoon sa buhay natin.
Actually, ang sabi ng Book of Ecclesiastes chapter 2 verse 26, written by Solomon, the wisest man ever lived, the wealthiest man ever lived. Ang sabi niya, to the man who pleases him, who pleases God, God gives wisdom, knowledge, and happiness. Sino dito ang nais niya, bigyan siya ng Panginoon ng kakaibang katalinuhan. Bigyan siya ng Panginoon ng tunay na kaligayahan. Can I have your amen? Si Lord ang kayang magbigay niyan. At ang sabi pa dito, but to the sinner, to the disobedience, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Kapag ang tao hindi masunurin sa Diyos, hahayaan lang ng Panginoon, sige, magpakapagod ka, gawin mo lahat. But one day, that blessing will be transferred to the obedience, to the righteous, to those people who pleases God. Amen. Amen. So tignan po natin itong pinag-uusapan natin na prinsipyo na ito because disobedience displeases God. Kung ang obedience ay nagbubukas, ito ay nagmimistulang susi, nagbubukas ng mga pintuan upang pumasok ang mga pagpapala sa buhay natin, ang disobedience ay nagbubukas din ng mga pintuan upang ang buhay natin ay pakialaman ng dyablo. Nabibigyan natin ng pagkakataon ang ating enemy because our enemy is Satan, the devil, is like a roaring lion. Leon na umaatungal, seeking someone to devour. Sirain ang buhay kasi naparito ang magnanakaw upang magnakaw, upang pumatay, upang magwasak. Hindi siya nakikipagbiruan, hindi siya nakikipaglaro. May mga pagkakataon lang na he is presenting himself, it seems harmless. Bakit? Kasi pinipresenta niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng entertainment at maraming bagay na nakalilibang. Kasi ang ating kaaway ay deceitful. Ang kanyang pamamaraan ay deceiving. May paglinin lang upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Tayo ay magtungo sa umagang ito sa Book of 1 Samuel chapter 15. Ito po yung eksena na inutusan ng Diyos ang unang hari ng Israel. The first king of Israel is King Saul. Tingnan niyo po ako mabuti. Huwag po kayo magkakamali. May dalawang popular na Saul. O sa Tagalog, pag binasa ninyo ay Saul. May dalawang popular na Saul sa Biblia. Baka ma-mix up nyo. Ang unang Saul ay nasa Old Testament. Siya ang unang hari ng Israel. Sumunod sa kanya ay naging hari si Haring David. Pero ang unang hari ay si Haring Saul. Pero sa bagong tipan, meron ding Saul. At itong Saul na ito ay persecutor ng church. Siya ay isang Pariseo na ang kanyang layunin ay wasakin ang iglesia. Alam nyo, ang dyablo may ganyan. May mga inanoint ang dyablo para wasakin ang church. At sa Ministry of Deliverance, makaka-encounter tayo ng ganyan. May mga nai-encounter tayo ng mga satanista na ang assignment nila kay Satan, wasakin ang church. May mga satanista at mangkukulam na naka-assign mismo sa particular na mga churches. Sa Christ the Rock, may mga nahuli na tayo. Ang sabi pa nga, kahit na mawala ako, meron pang ibang papalit. Kaya ang labanan hindi natatapos ito. Nakikipaglaban tayo. Amen. Okay? Ang Christ the Rock Manila, may nahuli din silang
mangkukulam. At ang kanyang assignment, wasakin ang mga properties namin ng montanyo. Kaya pala nagtataka kami, hinahanap ko yun hinuhuli ko hindi ko makita-kita Ang sabi niya, naglilipat-lipat lang daw siya. Pag nakakita siyang may open door, ano ang open door? Disobedience. Pag nakakita siya ng open door, papasok siya dyan. Kaya pala nagtataka kami, yung Fortuner namin, nasira ang alternator. Maya-maya naman, yung L300, nasira ang compressor. Pero alam naman natin ang Romans 8:28. We know that in all things, God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose. Ayun, nung nasira ang compressor, napaayos tuloy. At ngayon, may aircon na yung L300. Si Lord pa rin ang nag-provide ng pangpagawa. Meron din po tayong sa church, ginagamit sa church, yung carry UV. Abay, sumabog naman yung gulong. Nung pinicturan, talagang, hindi lang parang natusok parang pinagtutusok Sumabog talaga ang gulong. Nung nahuli ngayon, parang IRAC gathering na ginanap sa Kaypian. Nung pauwi na sila, sumabog yung gulong. Kung hindi ako nagkakamali sa recollection ko, kaya ang ginawa nitong mag-asawa, nag-deliverance sila, nahuli nga nila. At ang kanyang assignment ng mangkukulam ay sirain ang aming mga properties. May mga inassign talaga ang diablo para wasakin ang mga anak ng Diyos, sirain ang mga anak ng Diyos at ang gawain ng Panginoon, particularly ang church. Si Saul, naniniwala ako, during that time, he was influenced by Satan to destroy the church. Kaya nga lamang, nung na-encounter niya ang presence ng Panginoong Jesucristo, nakakilala siya sa Panginoon at itong Saul na ito ay naging Apostle Paul. At may mga na-encounter na rin tayo ng mga satanista mangkukulam na nagsisi at of course, hindi natin alam kung gaano sila kasincere. Pero marami sa kanila ang nagsisi, nanalangin, nagsuko ng kanilang buhay at tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tanging tagapagligtas. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord! So, ang tutunghayan natin ngayon ay hindi yung Saul na naging Apostle Paul sa New Testament, pero ito ay Old Testament, yung unang hari ng Israel. Inutusan siya ng Diyos to destroy the Amalekites. Matinding kalaban ito. May dalawang matinding kalaban ang mga Israelites sa Old Testament. Isa doon ay ang mga Philistines. Pero meron pa silang another enemies at ito ang mga Amalekites. Nung nagkaroon ng labanan, binigyan ng Panginoon ng katagumpayan ng mga Israelites, natalo nila ang mga Amalekites. Ang utos ni Lord, destroy everything. Magmula sa hari hanggang sa mga alagang hayop. Kaya nga lamang, nung nadaig na sumunod naman si Haring Saul, sabihin nga natin obedience. One more, sabihin natin obedience. Obedience is big deal to God. Sumunod naman si Haring Saul. Kinalaban niya, nakipaglaban siya sa mga Amalekites, binigyan siya ni Lord ng tagumpay, si Lord ang nagbibigay ng tagumpay, nagtagumpay siya, natalo nila ang mga Amalekites, pero ang utos ng Panginoon, destroy everything, destroy everyone, magmula sa hari, si Agag, or magmula kay Agag hanggang sa mga alagang hayop. Kaya nga lamang, hindi buo ang pagsunod ni Saul. Alam niyo ang ginawa ni Saul? Binuhay niya yung hari. Pinili nila yung mga magagandang mga alagang hayop, yung mga matataba
hindi nila pinatay. Merong dahilan. Makikita natin mamaya bakit hindi nila sinunod ng husto, wholeheartedly, ang ating Panginoon. Tingnan natin itong kwento dito. Pumunta tayo ng 1 Samuel chapter 15 verse 17. So binigyan ko kayo ng background para ma-appreciate ninyo ang mga babasahin natin. Sabi dito sa verse 17, Samuel, by the way, si Samuel yung prophet. Samuel said, although you were once small in your own tama. Sabi dito, although you were once small in your own eyes, did you not become the head of the tribes of Israel? Kasi itong si King Saul, nung siya ay hindi pa hari, hindi siya popular. Galing siya sa pinakamababang tribes, pero ang Panginoon, pinili pa rin siya. The Lord anointed you king over Israel. And He sent you on a mission, saying, go and completely destroy those wicked people. This is not an ordinary people, pero ang mga Amalekites, wicked people. Ayoko kayong i-preempt, pero para magkaroon kayo ng idea. Itong mga Amalekites na ito, binigyan sila ng Panginoon ng 400 years. Opportunity to repent. Is God patient? Iba-iba ang Diyos pag nag-deal sa mga tao. Yung mga Ninevites, naalala nyo si Jonah, yung inutusan ng Panginoon, Jonah, pangaralan mo nga ang mga Ninevites para sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Binibiglang ko lang sila ng 40 days. Uy, grabe. Pag di sila nagsisi, wawasakin ko sila. Hindi natin alam bakit ang mga Ninevites 40 days lang. Ang mga Amalekites 400 years. Depende kay God. Kaya kung ikaw may ginagawa kang kasalanan sa harap ng Diyos, hindi ko alam kung bibigyan ka ni Lord ng 400 years. O bibigyan ka lang ni Lord ng 40 days. Ang pinakamagandang gawin para walang open door, pag nagkasala, magsisi ka agad. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, magsisi ka na. Sabihan mo siya, kapatid, ngayon na. Amen! Paano kung 40 minutes lang pala ang palugit ng Panginoon? Kaya ka pala nandito upang iparinig sa iyo ng Diyos, eto na yung pagkakataon upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, mahabagin ng Diyos, patatawarin tayo kung buong puso tayong magsisisi. Amen! Sabi dito sa verse 18, and He sent you on a mission saying, go and completely destroy those wicked people, the Amalekites. Make war on them until you have wiped them out. Malinaw ang utos ng Diyos. Verse 19, why did you not obey the Lord? Sa totoo, sumunod naman kaya lang partial. And partial obedience is disobedience. Kaya sabi ng Panginoon, bakit hindi ka sumunod? Kasi kay Lord, kung susunod ka, itodo mo na. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, kapatid, itodo mo na. Ha? Sa mga kasama natin sa online, itodo na natin ang pagsunod natin sa Panginoon. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce? Naku, napakahalaga ng word na yan. Ha? Mamaya titignan pa natin yan. Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Yan yung sinabi ni Samuel, ni Prophet Samuel kay Haring Saul. Look at verse 20. Tingnan nyo ang reasoning. Ang taong ayaw magsisi sa mga kasalanan, gustong ipagpatuloy ang kanyang life of disobedience, i-justify niya ang kanyang mga ginagawa. But I did obey the Lord. Saul said, I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king.
Wala ngang ititira. Bakit ninyo binuhay yung hari? Verse 21, the soldiers took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God. Meron naman palang dahilan. Meron naman palang justification. Kaya naman pala binuhay kasi iaalay din naman pala kay Lord. Talaga lang ha? Ha? Bishop, hindi ako nakakapag-church kasi meron akong work pag Sunday. Hindi ba ang work ay ministry din naman? Next. Ayan, ang amen, mahabang amen. But Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than fat of ram. Ang sabi dito ni Prophet Samuel kay Saul, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much in obeying the voice of the Lord? Alam nyo, ang nagbibigay ng kagalakan sa puso ng Panginoon, hindi yung pag-aalay na ang pinagmulan ay pagsuway. Hindi natin sinasabing hindi katanggap-tanggap kay Lord ang mga pag-aalay natin, ang ating mga sacrifices sa Kanya. Nagiging katanggap-tanggap yan kung yung mga sacrifices na yan, ang pinagmulan yan ay ang pagsunod. Amen! Pero kung tayo ay may pag-aalay sa Diyos, at yan ay justification lamang ng ating pagsuway sa Panginoon, then hindi yan nagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos because disobedience displeases God. At ang sabi niya sa verse 23, look at this, for rebellion is like the sin of divination, and arrogance is like the evil of idolatry, because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Bakit ganun na lang yung panggigigil ng Panginoon sa Amalekites na inutos niya kay King Saul sa pamamagitan ni Prophet Samuel to wipe out, to destroy the Amalekites? Walang ititira, magmula sa hari hanggang sa mga alagang hayop, destroy the Amalekites. Nagkaroon po kasi ng pagkakataon 400 years ago, nung ang mga Israelita ay nasa wilderness, nung kasalukuyang silang naglalakbay sa disyerto patungong promised land, ito yung pagkakataon na uhaw, ilang araw na hindi nakainom ng tubig ang mga Israelites at nagrereklamo na sila sa Diyos at humingi sila ng tulong kay Lord at kinausap na nila si Moses. Naalala ninyo si Moses, pinalo yung bato, may lumabas na tubig. Yung pagkakataon na yon na ang mga Israelites mahinang-mahina sila, ang hindi nila alam, pinagmamasdan na sila ng mga Amalekites. At inaalam ng mga Amalekites kung paanong iti-take advantage ang kanilang weakness or mga weaknesses upang sila ay salakayin at sirain. Alam nyo, may mga ganyan ang gawa ng dyablo. Tinitignan, hinahanap ng dyablo kung paanong tayo na mga anak ng Diyos titignan yung tamang opportunity upang panghimasukan ng ating mga buhay at wasakin. Ang sabi dito sa Deuteronomy chapter 25, remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt.
when you were weary and worn out, they met you on your journey and cut off all who were lagging behind. They had no fear of God. Ang ganawa nitong mga Amalekites na ito, pagod na pagod, nakaka-recover pa lang, kakainom pa lang ng tubig nitong mga Israelites, ilang araw silang hindi makainom ng tubig, nagta-travel sila, nahuli na yung mga bata, yung mga mahihina, yung mga matatanda. Tinake advantage ng mga Amalekites. Ito ang una nilang mga pinagpapatay. Alam niyo ang nangyari dito, pag binasa niyo ang story na ito, naawa ang Panginoon sa mga Israelites, gusto niyang bigyan ng victory. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, kay Ur, at saka kay Aaron, umakyat nga kayo dyan sa bundok. Pagkatapos, itaas mo yung iyong baston. Habang nakataas ang iyong baston, si Joshua ay makikipaglaban. Habang nakataas ang iyong staff, hindi matatalo ang mga Israelites. Alam niyo, ganun ang ginawa ni Moses. Itinaas niya yung baston, nakikipaglaban si Joshua at ang mga kalalakihan ng mga Israelitas sa mga Amalekites. Kaya lang, yung baston na yun, mabigat yun. Pag nangangawit na si Moses, ibinababa niya, napansin nila, pag bumaba yung kamay ni Moses, natatalo ang mga Israelites, itataas niya ulit. Kaya lang dumating sa point, sobrang pagod na, pinaupo na siya sa bato. At ang ginawa ni Ur at ni Aaron, hinawakan na yung kamay ni Moses. Kaya nagtagumpay ang mga Israelites. Ito ang mga Amalekites na pinag-uusapan natin. Ang sabi ng Panginoon, remember what the Amalekites did to you along the way. When you came out of Egypt, when you were weary and worn out, they met you on your journey and cut off all who were lagging behind you. They have no fear of God. Verse 19, when the Lord your God gives you rest from all the enemies around you, in the land He is giving you to possess as an inheritance, you shall blot out the enemy of Amalek from under heaven. Do not forget. But it took another 400 years. Inoobserbahan ng Panginoon ng mga Amalekites. Sino dito naniniwala mahabagin si Lord? Tinitignan ng Panginoon kung magbabago ang mga Amalekites na ito hanggang sa dumating yung panahon ni Haring Saul, hindi pa rin nagbabago ang mga Amalekites. Disobedience pa rin sila. Sabihan mo nga ngayong katabi, kapatid, magbago ka na. Kaya ang sabi dito sa verse 22, but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Instead na mag-disobey, mga kapatid, mga anak ng Diyos, piliin natin ang obedience. Actually, ang sabi nga ng Panginoon sa mga Israelites, meron akong proposal. Ito ang obedience, nagbibigay ng buhay. Ito ang disobedience, patungong kamatayan, mamili kayo. Sa umagang ito, I believe, pinapapili pa rin tayo ni Lord. Bilang kanyang anak, anong pipiliin mo? To live a life of full-blast obedience or to live a life of disobedience? Why disobedience displeases God? Bakit ba ang pagsuway big deal kay God? Bakit naggagaliiti ang Diyos? Bakit yung mga Amalekites, dahil sila ay disobedient, they were wiped out? Bakit si Haring Saul, dahil sa kanyang pagsuway, pinalitan siya na hari? Naghanap ang Panginoon a man after God's own heart. May mga ilang dahilan na ibibigay ko po sa inyo sa umagang ito. Number 1, disobedience is the product of ungodly fear. May mga tao na sumusuway sa Diyos dahil mas natakot sa tao kaysa kay Lord.
Ano ang sabi ng 1 Samuel chapter 15 verse 24? Kasama ito sa justification ni Haring Saul. Then Saul said to Samuel, I have sinned. I violated the Lord's command and your instructions. I was afraid of the people, and so I give in to them. Makikita natin, hindi totoo ang repentance. Sino sa inyo may nag-sorry sa'yo? Sorry kasi siya Sorry kaya ako naman nagawa yun kasi ikaw naman. Kasama ka mag-asawa, pag nag-away at nagsorihan, sorry ikaw kasi, bungangera ka. Hindi totoo yung paghingi ng tawad kasi may dahilan. Dapat, sorry nagkasala ako, nagkamali ako. Ako talaga. Dito, si Haring Saul, may naninisi. Pero makikita natin doon, isang dahilan, natakot siya. Bakit? Kasi yung mga sundalo niya, yung kanyang mga tao, nagustuhan talaga si Agag at yung mga alagang hayop. Ayaw nilang mawala. Mas pinili nilang piliin ang mga tao kaysa kay Lord. Si Haring Saul, mas pinili niyang matakot sa tao kaysa matakot sa Diyos. Fearing man is a great insult to the infinite God. May mga pagkakataon, mga kapatid, may mga tao na ipipressure tayo na sumunod sa kanilang kagustuhan na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kanino ka ba mas takot? Sa tao o banal na pagkatakot sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat? May mga pagkakataon na ang tao ay nagdi-disobey dahil mas takot sa tao. Mas takot sa ibang tao kaysa mas takot kay Lord. Number 2, bakit ang disobedience ay hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Disobedience is the product of ungodly fun. Kaya ang tao ay nagdi-disobey, meron siyang gustong maranasan sa buhay niya na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at kagalakan. Why did you not obey the Lord? Why did you pound? Sabi ko kanina, mahalaga yung salita na yon kasi may titignan tayo. Chapter 15 ito ng 1 Samuel, yung naunang chapter before 15. Titignan natin ito. Sabi dito ng Panginoon kay Samuel sa pamamagitan kay Saul sa pamamagitan ni Prophet Samuel. Why did you not obey the Lord? Why did you pounce on the plunder and do evil in the eyes of the Lord? Nangyari na yan. Yung salita na yan nagamit na sa chapter 14. Tingnan natin ito. 1 Samuel chapter 14 verse 31-33. Ang kalaban naman nila ay mga Philistines. That day, after the Israelites had struck down the Philistine from Michmash to Aijalon, they were exhausted. They pounced on the plunder and taking sheep, cattle, and calves, they butchered them on the ground and ate them together with the blood. Ay, grabe to. Meron silang ginawa na pinagkaisahan nila na yung mga Philistines, nung natalo nila, yung mga alagang hayop, pinagpapatay nila, hindi na nila niluto. Kinain na nilang hilaw na may dugo pa. And this is something demonic. Kaya lang, nagustuhan nila. Kaya pagdating, tandaan ninyo, chapter 14 ito. Kaya pagdating ng chapter 15, nung kinalaban na nila ang mga Amalekites, ay mas magaganda yung mga hayop. Mas matataba yung mga hayop. Naiisip nila, yung ginawa naming kalokohan nun, nakalusot naman kami, gusto naming gawin ulit.
May pagkakataon na si Lord ay masyadong compassionate, may mga kasalanan tayong nagagawa, hindi kaagad tayo kinukonsume ni Lord. At minsan, dahil sa baluktot na pag-iisip, nakalusot naman ako noon. Nag-commit ako ng kasalanan na ganito. Wala no. Nakakatatlo na nga ako, wala pa rin naman nangyayari. Hindi pa rin naman alam ng cell leader ko. Maghintay ka lang konti. Hindi lahat ng nagbibigay ng kasiyahan sa atin ay nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. At may mga pagkakataon na ang tao ay nagdi-disobey kasi ang gusto niya, maranasan niya yung kasiyahan kahit na magbigay siya ng kapighatian, kalungkutan sa puso ng Diyos. Number 2, bakit ang kasalanan o ang disobedience displeases God? Disobedience is the product of ungodly flattery. Pinag-usapan natin ang 1 Samuel chapter 15. Alam nyo, dumating sa point, si King Saul, sobrang bilib niya na sa kanyang sarili. May mga pagkakataon, praise the Lord, yang katabi mo na yan, binigyan ni Lord ng galing, binigyan ni Lord ng husay, binigyan ni Lord ng talento. Sabihan mo nga yung katabi, kapatid, talentado ka talaga. Kaya lang dumarating sa point na naiitsipwera na si God. Kapag na-promote, kumikita na ng malaki, nakalimutan, it's all about me. Ang galing talaga ng diskarte ko. Ang husay ko talaga, ang galing ko talaga sa sales talk. Estudyante ka, grabe, matalino talaga ako. Alam niyo, nangyari dito, masyado nang bumilib si King Saul sa kanyang sarili. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 6, early in the morning, Samuel got up and went to meet Saul. But he was told, may nagsabi sa kanya. Ang sabi sa kanya, Saul has gone to Carmel. There he has set up a monument in his own honor and has turned and gone on down to Gilgal. Ano daw ang ginawa ni Saul? He has set up a monument in his own honor. Aba? Gumawa na ito ng kanyang monument. Ha? Hindi na si God. Hindi na altar ang ginawa niya. Gumawa na siya ng imahe to honor himself. Kaya ang dali nang mag-disobey. Pag ang ino-honor mo na yung sarili mo at hindi na si Lord, madali nang mag-disobey. Dapat tayong lahat ng mga anak ng Diyos, ang desire natin is to honor God. Number 4, ito na po yung huli. Disobedience is the product of ungodly faith. Kaya ang sabi sa 1 Samuel chapter 15 verse 23, for rebellion or disobedience is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He also has rejected you from being king. May dalawa na hinalintulad ang disobedience or rebellion. Una, hinalintulad to sa witchcraft. Ang hindi pala pagsunod sa God, ang katumbas pala niya ay kasalanan ng witchcraft. Anong sabi ng Deuteronomy? Chapter 18 verse 10 about witchcraft. Ang sabi dito, let no one be found among you who sacrifices his son or daughter in the fire.
nung unang panahon, ang mga tao, para sila ay swertehin ng mga kinikilala nilang mga pagan god. Upang bigyan sila ng kapangyarihan, may kailangan silang i-offer. Alam nyo hanggang ngayon, sa Ministry of Deliverance, may mga gumagawa niyan. May mga tao na parang sila payamanin, yung talagang hindi yung mayaman lang na yung yung mga nandun sa mga elite, may pinapasacrifice si Satanas sa kanila. Ang pinapasacrifice ni Satanas sa kanila, sino ba ang pinakamahal mo? Panganay na anak, isacrifice mo yan para sa akin. Kaya minsan may mga nababalitaan tayo, nag-suicide. Nung unang panahon, ganun na. O ginagawa nila yan na legal ngayon sa pamamagitan ng abortion. Ang sabi dito, let no one be found among you to sacrifice his son or daughter in the fire who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft. Alam nyo, nung nabasa ko yan nung unang panahon, nung wala pa tayo sa Ministry ng Deliverance, ang feeling ko, hindi na ito masyadong applicable sa panahon namin ngayon. Kasi kung merong mga mangkukulab ngayon at mga albularyo, marami dyan fake. Totoo naman, maraming fake. Pero napakarami pa rin ngayon na nag-ooperate talaga at nagpa-practice ng witchcraft. At marami na tayong na-encounter. Sabi ng verse 11, or cast spells. Ayan yung mga nagpapalipad hangin, nagbubuga ng mga sumpa. Or who is a medium, or spiritist, or consults the dead. Nung unang panahon, ang mga tao, ang mga pagano, kung gusto nilang malaman kung ano mangyayari sa future, they consult the dead. Sabi ng Panginoon sa mga Israelites, huwag niyong gagayahin yun papasok kayo sa promised land, mag-i-inquire kayo kay God. Kaya sila nung unang panahon, lumalapit sila, hindi sa mga mediums, hindi sa mga spiritist, lumalapit sila sa prophet to inquire God. Lalaban ba ako? Mananalo ba ako, Lord? Kaya nagkaroon ng pagkakataon, si Haring Saul, nag-i-inquire siya kay God, wala siyang ma-receive na sagot. Patay na nun si Saul. Sabi niya, humanap nga kayo ng medium. Mag-i-inquire ako kay Saul. That is detestable to God. Dahil ang pagtitiwala natin, dapat binibigay lang natin kay Lord. Ang kasalanan ng disobedience ay kahalintulad ng kasalanan ng divination ng witchcraft. Pwede mong sabihin, hindi naman ako nangungulam, hindi naman ako mangkukulam, pero pag disobedient ka, mukha kang mangkukulam. Tignan mo nga yung katabi mo kung mukhang mangkukulam. Sabihan mo siya, kapatid! Buti na lang hindi. Pangalawa, hindi lang witchcraft ang disobedience. Hinalintulad din ang rebellion at disobedience sa idolatry. Ang sabi ni Samuel kay Saul, yung kasalanan na ginawa mo, yung rebellion, yung disobedience, ay kahalintulad ng witchcraft and idolatry. At tignan nyo ang sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 20 verse 4, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. Verse 5, you shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God. God is a jealous God. He is not an envious God. What is the difference of jealousy and envy? Ang jealousy, yan ang ginagamit sa mga bintana na salamin. Ay, jealousy pala yun. Sorry. Ang taong jealous, magkaiba ang selos sa inggit. Ang selos, nagsiselos ka sa pagmamayari mo. Asawa ko yan, bakit
Pinapaligid-ligiran mo. Asawa ko yan. Selos. Akin yan eh. Amen. Ang inggit, hindi sa'yo yun. Bumili na naman ng TV ang kapitbahay ko na yan. 80 inches. Nung pagdating pa, bago pumasok ng pintuan, sabi, 80 inches! Ang yabang. Inggit ka lang. Si Lord hindi na iinggit kasi lahat pagmamay-ari niya. Nagsiselos siya kasi pagmamay-ari ka niya, nagpapagamit ka pa sa iba. Ang disobedience ay idolatry sa harapan ng Panginoon. He is a jealous God. Look at this! Punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation to those who hate Him. Pinag-aaralan ko to. Kasi sa Ministry of Deliverance, nakaka-encounter tayo yung pagdaloy ng sumpa sa saling lahi, sa bloodline, sa family line. Pinag-aaralan ko to. May dalawang possibility. Ang unang possibility, ang pagsalin ng sumpa, ng punishment sa tatay, sa anak, sa apo, o pwedeng umabot pa sa apo sa tuhod. Pero meron pang mas matindi. I found out na ang isang henerasyon ay 4 na saling lahi. 1 generation. So kung sinasabi dito na 4 na henerasyon, 4 times 4. 16. Dahil ang isang henerasyon ay 4 na saling lahi. Matindi ang idolatry. Katumbas niyan ang disobedience. At gusto kong imungkahi sa atin ngayon, mga anak ng Diyos. May mga anak ng Diyos bang narito? Can I hear your amen? Ang isang matinding utos sa atin ng Panginoon, Mark chapter 16. Go and preach the gospel to the whole world. Whoever believes and are baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Ang mga tao mapapahamak kung hindi nila maririnig ang mensahe ng mabuting balita na merong mensaherong nagdadala. Tayo yon. Sabihin nga natin, gospel. One more, sabihin natin, gospel. Alam nyo ba na ang salitang gospel ay military term? Na noong unang panahon, pag magkakaroon ng digmaan, iiwanan ng mga kalalakihan, ng mga sundalo ng malalakas, yung kanilang lungsod na napapaligiran ng pader, iiwanan yan, kasama ang hari, makikipaglaban sila sa digmaan. At pag nanalo yung hari, magpapadala siya ng messenger. Sabihin nga natin, messenger. Ang equivalent niyan, magpapadala yan ng evangelist. Bakit siya evangelist? Kasi meron siyang daladala. Kaya siya messenger, may daladala siyang mensahe. Ano yung mensahe niya? Mabuting balita, good news, gospel. Sabihin nga natin, gospel. Good news yun. Yung messenger, babalik siya dun sa city at pagkatapos sasabihin niya dun sa mga tao, nagtagumpay tayo. Malaya kayo. Hindi dahil nakipaglaban kayo, pero may nakipaglaban para sa inyo. Hindi kayo ang nakipaglaban. Sa panahon natin ngayon, may mga messengers ang Panginoon. Daladalang mabuting balita, pupunta sa sanlibutan, pupunta sa mundo, pupunta sa mga kamag-anak, pupunta sa mga kaibigan, dadalhin yung message. Eh, paano kung hindi dinala yung mensahe? Along the way, habang papunta dun sa kanyang misyon para ipangalap yung mabuting balita, eh nalibang dun sa kanyang journey. Gusto ko pong ipaalam sa ating lahat na ikaw ay messenger ni Lord if you are a child of God. At kung hindi natin ipapahayag ang mabuting balita, maraming mga tao ang mapapahamak
Dahil ang kaparusahan sa mga taong walang Hesukristo sa kanilang buhay, the final judgment is the lake of fire. Walang hanggang pagdurusa sa apoy ng impyerno. Dala-dala natin ang mabuting balita. By the way, bakit ko sinasabi yan? Kasi yan ay utos. At dahil yan ay utos, tayong mga anak ng Diyos, ina-expect ng Panginoon na mag-obey wholeheartedly. Can I hear your amen? Tayo pong lahat ay tumayo, palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, sa buwan na ito ng October, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin by your grace. Salamat dahil ang biyaya mo ay available sa aming lahat. Bigyan niyo po kami ng kakayanan, ng kapangyarihan to be obedient sons and daughters of the kingdom. Because we've learned, mas nabigyan pa ng emphasis that this obedience displeases God and obedience pleases God. And whoever pleases God will be given wisdom, knowledge, and happiness. The sinners will be given the chance. The Lord will allow them to gather wealth, to be transferred to the one who pleases God. Panginoon, nawa dito po sa Christ the Rock, masumpungan mo ang mga anak mong sumusunod sa iyo wholeheartedly, full blast obedience. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mensahe para sa aming lahat. We praise you, we thank you. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.